hapon, no? Ang araw ngayon ay Sabado. Usually may ride ngayong araw na to tuwing umaga. Kaso hindi kami natuloy sa kadahilan ng mayroong mga pangyayari. Kung taga rito ka sa Dubai at nagbabike ka, hobby mo ang pagbabike, alam mo na siguro yung mga issue ngayon na dinaranas ng mga siklista ngayon. So ngayon, gusto kong maglabas ng sama na loob sa kanila dahil alam naman natin na hindi na tama yung way nila ng panguhuli. Hindi naman sa against tayo sa sa ginagawa nila. Okay lang manghuli, pero yung talagang may violation. Kaso nadadamay pati yung mga yung mga talagang sumusunod sa mga traffic rules, sa mga simple rules na pinapatupad nila. Tutuusin kaya naman talaga eh. Kaso yun lang, may mga pasaway talaga, lalo na sa mga na-encounter natin na ibang lahi tungkol sa pagbabike. Alam niyo yun. Ito example na to. Tatawid ka rito, kailangan naka-dismount ka kasi way na to ng pedestrian, di ba? Kaso madalas dito nasa-tsempuhan is may mga bike na alam mo yung mga nag-deliver or mga pasaway na naka-scooter, dire-diretso kahit naka-red na may ilaw. Hindi ka naman nagmamadali, ano mo na yun, gawin mo na yun, dali lang ito eh. Simple pagsunod lang. O yan, tulad yan, pasaway. Ang hirap para sa amin, no? Ito, isa pa to. Makukulit. Yan yung mga example ng mga pasaway dito. Kaya pati kayo kung nakakadamay. So yung pag doon, ay pag dito banda, nilalakad ko pa siya. Dito na ako sumasakay. Ito na naman si Mukay, nakasabay ko na naman. Oh, yung talaga ako dumata kasi walang huli dito eh. Dahil kagabi, dami na naman nilang nahuhuli dito. Oo. Meron pa nga yung tinakban, inablot din. Talaga, kaya ako di nga ako sumasakay eh. Nung nakaraan, isang truck yung nakuha nila. Karamihan, kabayan yung... Hindi tigil yan hanggang madaling araw yan. Saka kasi dito eh. Grabe na kasi dito eh. Dito, minsan sa Bulog, karamihan dito. Oo. Ang tatangkad pa naman ng mga nanguhuli. Naka-civilian pa yung pulis. Oo, naka-civilian pa nga. Naka-short lang. Tapos yung mga hagat nila nandito sa side ng... Tapos meron din naka-scooter, panghabol. Sige bro. Sige, ingat. Yan si Mukay. Ano yan ni Chairman? Relatives. Kasama nila sa bahay. Bait yan. Napasama pa siya sa ating vlog. So yun, usually dito ako dumadaan kasi sa ngayon safe pa dito. Sana safe na talaga. Wala pa naman ako na-encounter dito eh. Pero dapat mag-ingat pa din.
Kasi mahirap na. So yun na nga, babalik pa sa topic. Kaya hindi kami nakapag-ride ngayong Sabado na grupo namin ng Roar, sa kadahilan ng merong nangyari sa isang kaibigan o kagrupo. Kaya may MLS auction sa gilid. Hindi ko alam kung may MLS auction yun. Pero sana hindi. Mahirap mahuli. Basta safety gear lang. Lakas tayo. I'm not sure kung may MLS auction nga yun. Kinabahan konti. So yun. Nawala ako dun Balik tayo sa pinag-usapan natin. So yun, meron tayong isang kasamahan na may issue na ulit sa bike niya. Kasi nawalan na siya ng bike, nanakawan siya ng bike sa parkingan niya. Kasi wala siyang parkingan sa pinitiran niya. So nakikipark siya doon sa parking mismo ng Emirates sa metro station, which is a legal parking, no? Yung unang bike niya is nanakaw talaga. Ayun, nalungkot kami para sa kanya. Kasi yung taong yun, talaga masipag talaga yung magbike. Alam namin na kahit na all stock pa yung bike niya, grabe yung bilis niya, tsaka yung dedication niya. So ito na nga pangalawa, nakabili siya ng second hand na bike, pero maganda, which is yung Sunpig na kulay green. All goods pa talaga. Kaso nangyari naman, hindi na nakaw, pero binakuran siya sa may mismong parking area ng mga bike dun sa Emirates, sa may Emirates Metro Station. Tingnan mo yun, dire-diretso, visit. So ang di natin alam kung ano bang problema, ay nasa legal parking naman siya. Hindi na kasi natin alam kung ano ba talaga ang susundin pabago-bago ng rules So nag-decide kami na di na lang muna mag-ride ngayong araw. Kaya napa-breakfast na lang kami kila Chairman Kapitana. Shoutout pala kasi may free breakfast kami kanina ni Pusang Gala. Shoutout din sa mga nagbike sa NAS na nagsasakyan para safe talaga. Kay Kuya Ed, kay Jean, kay Layana. Kasi alam nyo yun, ang hirap ng sitwasyon natin ng mga bikers ngayon. Feeling ko nga para tayo mga mga wanted mga kriminal na nagtatago na kapag nakakita ng
pulis, todo iwas. Kahit naman na alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama, di ba? Kasi yun nga, di mo na alam kung ano yung tama eh. Tama at mali para sa kanila. Pero ikaw mismo na siklista, na alam mo yung mga rules, alam mo na tama ka. Kaya ito okay din, so okay din tong may ano eh, may body cam para kumbaga meron kang katibayan na nasa tamang daan ka or mali yung mga ginagawa nila, may panlaban ka. Kasi guys, alam nyo, di ba? Alam nyo naman na ang bike natin hindi mura yan, ang mahal yan. Meron pa nga time na todong ipon mo, todong tipid mo, makabili ng bike, makabili lang ng pyesa na gusto mo na maidagdag sa bike mo, tapos ganun na lang. Kukunin na lang sa'yo nang wala kang laban-laban, diba? Ang hirap na sa part natin eh. Kasi itong bike natin, alam na parang anak na nga natin ito eh. Ang hirap guys, totoo lang. Napansin ko nga, tumamlay na yung ano eh, yung hindi sa sobrang tumamlay, pero humina ang ano, ang dating ng bike community sa Dubai dahil sa mga pangyayari na to. Maraming naapektuhan, mga siklista, mga grupo na may mga regular rides tuwing weekends, like mga urban yan, at lalo na sa mga business like sa mga bike shop. Mahirap. So dito yung part ng dry docks. Ito guys, tignan nyo. Kasi isa sa mga main transportation dito sa Dubai is bike. Ayan, scooters. Ayan, napasin nyo, ayan, puro bike yan, scooter. Tapos meron pa doon sa loob, marami pa yan doon. Yan, kasi nga ayun yung ginagamit para sa para mas makatipid pagpapasok ka ng trabaho, punta ka ng malapitan lang, hindi mo na kailangan mag-bus. Kaso sa ngayon mga nangyayari ngayon, ang hirap. Wala na yung excitement mo tuwing ano eh, day off mo, Sabado, Linggo, magbabike ka, wala na. Hindi mo na may enjoy. Kasi nasa isip mo, baka mahuli ako. Sayang naman yung bike ko. Diba? Ganun yun. Tingnan mo to, yung truck na to. Alang naman na may dalang yung daanan sa bike lane eh. Kaharang pa. Woo! Ay. Yes, kung hindi ako maglalabas sa mga loob, sino maglalabas sa mga loob? Sa mga nangyayari ngayon. Kasi guys, halos 24 hours sila nanguhuli. Laging puno yung mga trucks nila ng mga bike. Hindi na sila namimili ha. Kasi mga yung iba di mo mahalata. Yung mga nakasibilyan. Ito guys, lilinaw ko lang, hindi ako against
sa mga nila paghihigpit nila sa mga riders, mga siklista. Pero dapat maging fair sila, di ba? Maging fair sila sa mga sumusunod at sa mga hindi sumusunod. Naiintindihan naman natin yung ano eh, may mga na-aksidente ng mga riders. Pero sila yun eh. Hindi sila nag-iingat. Pero tayo naman na mga maiingat, nadadamay. What to do? Lalo na ako ngayon. Araw-araw ako nagbabike pagpapasok ng trabaho. Kasi mas makapamahal kapag nag-bus. Malayo pa ang iikutan. Sana lang matapos na tong ano na to, issue na to, at magkaroon na ulit ng kalayaan sa pagbabike. Makahinga na tayo nang wala na tinataguan. Handa naman tayong sumunod, di ba? Di ba guys? Siguro marami pang process to na mangyayari. Kasi sila Chairman Dion, magkano pa yan, magkakaroon pa sila ng mga pag-uusap kasama yung mga bike community na iba, MTB, DCC, yan, mga hawak ng Philsoc. Kailangan na lang pagturan ng pansin yung mga pangyayari na to. So yun lang guys, salamat sa pakikinig nyo. Medyo mahaba na tong vlog ko at malapit na ako sa trabaho. So yun, padyak lang, huwag kayong matatakot, tuloy nyo lang yung hobby nyo. Basta mag-ingat, lagi mag safety vest, helmet, at sumunod sa mga traffic rules. Okay? Bye guys, see you sa daan. Bye.